Ang mga mangyan ay isang pangkat-etniko ng mga Pilipino sa Pilipinas. Matatagpuan sila sa Pinuno Mindoro. Karamihan sa kanila ay may panlabas na anyo at paraan ng pamumuhay na payak at tulad pa rin ng ating mga ninuno. Sa aming pag-aaral sa kanilang mayamang kultura, napadpad kami sa isang munting barangay kung saan matatagpuan ang isang tagapangalaga nito, ang Mangyan Heritage Center. Ang institusyong ito ay may layong sumasaklaw sa bawat aspeto ng buhay ng mga mangyan at mga isyu sa lupa bilang pangunahing focus. Nakilala namin dito si Ginang Emily Katapang, ang Executive Director ng organisasyon. Tunghayan natin ang panayam namin sa kanya. Magandang hapon po. Nandito po kami ngayon sa Mangyan Heritage Center ng Calapan City, kung saan makakasama natin ngayong hapon si Mrs. Emily Katapang, Executive Director ng Mangyan Heritage Center simula pa noong 2000. So, ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon din. Maaari po ba kayong magbigay ng kahit kaunting description po sa kalagayan po ng mga mangyan sa ngayon po? Ang mga katutubong mangyan dito sa ating probinsya ay nakatira mula sa Hilaga hanggang sa timog bahagi ng ating lalawigan, ang Oriental at Occidental Mindoro. Ngunit sila ay nasa gitnang bundok na bahagi ng Mindoro. So, dati-dati sila ay nakatira sa Kapatagan, ngunit sa pagdating ng mga dayuhan, yung taga-ibang pulo, sila ay naitaboy sa mga kabundukan. Ang mga kapatid natin mangyan, marami na rin nakapag-aral. May lawyer na, may mga licensed teachers, may mga nurses, at marami pang mga midwives, at may mga social workers. Ang isa sa pangunahing problema o mga issues, concerns ng mga mangyan, siguro alam natin yung discrimination. Sila ay tinuturing na second-class citizens dito sa ating probinsya. Alam niyo siguro, pag sinabing, ay, pamangyan-mangyan ka, parang ibig sabihin nun, ikaw ay madumi, ikaw ay mangmang. So, isa yun sa isang malungkot na katotohanan na nangyayari dito sa ating probinsya. Hindi lang, siguro dito sa Oriental at sa Occidental Mindoro, kung saan dito nakatira ang ating mga isa pa ay yung mining. Malaking suliranin dahil ang yung nickel mining sa Victoria ay malaking sakop noon ay lupay minuno ng mga kapatid nating mangyan sa kayong illegal logging. So yun yung kanilang yung karapatan nila sa kanilang lupay minuno ang talagang sinusunod. So, sa kabila po ng kanilang mga problema, alam po naman po natin lahat ng mga mangyan po ay napakayaman po ng kultura. Ano po bang maaari na po maibahagi sa amin tungkol sa kultura po ng mga mangyan? Ang mangyan ay kilala sa yung lalo na yung Hanuno mangyan at Buhid mangyan na dalawa sa apat na katutubo dito sa Pilipinas na merong sariling panulat, yung syllabic writing system. So, dati-dati lahat ng mga ninuno natin marunong silang magsulat sa buong Pilipinas noon, yung baybayin, yun ay nawala. Pero yung mga kapatid natin mangyan ay na-preserve nila yun, na panatili nilang buhay. Na hanggang ngayon, marami pa rin sa kanila ang marunong magsulat dahil ito ay tinuturo sa mga schools, sa mga paaralang Hanuno o mangyan. Kaya buhay pa rin nga ngayon yung kanilang sariling panulat, yung syllabic writing system ay dahil meron silang ambahan, yung poetry na ginagamit nila yun sa pagsusulat. So yung ambahan, meron kaming mahigit 20,000 na collection ng ambahan na nakalagay na sa DVD sa aming live, sa Mangyan Heritage Center. Yung paano naman po yung mga produkto po ng mga mangyan? Isa din yun na doon makikita yung galing ng mangyan, yung pagkamalikhain nila, artistry, dahil sa kanilang mga unique na magagandang mga handicrafts. So, sa bawat tribo, merong iba-ibang, makikita mo yung pagkakaiba ng kanilang handicrafts. Kasaka yung materials na ginagamit. Katulad ng mga Iraya sa North, sa Puerto Galera, San Teodoro, Baco, gumagawa sila ng mga baskets. Kaya
nangyayari sa dito. Tapos yung mga alangan naman sa damuhan, party ng bako, magawa sila ng mga baskets din ang gamit naman na materials na ibatan. Tapos dun sa Hanunuko naman, dun sa south, ang gamit naman nila ay bungki, yung palm leaves. Yan ang ginagawa nilang mga baskets. Halos lahat ng libong mangyan ay gumagawa ng mga bracelets, rings, headband, anklets, nangyari sa yun yung mga, madami silang mga unique na mga produkto, mga likhang kamay. At saka nagbuburda din sila. Yung blouse na traditional attire, ginagawa nilang nagburda sila yung hikudos, yung traditional symbol. So yun, lahat ng tagahabi ng sila, kanilang kasuotan yung Hanuno at Buhit. Ma'am, gaano po ba kasikat ang mga produkto po ng mangyan sa Pilipinas? Hindi lang siguro sa Pilipinas dahil maraming Mangyan Heritage Center may mobile exhibit, traveling exhibit. So nakarating na kami sa Liban sa Maynila, dito sa Mindoro, nag-travel na rin kami, nakarating na rin si JJ. Nakarating na rin kami sa Visayas, Mindanao, sa mga key cities ng Visayas, Mindanao, sa Cordillera, sa Baguio. So lahat ng mga produkto Mangyan ay bebenta na. So maraming mga tumatangkilik at yung Mangyan products ay nasa website na rin namin. Ino-offer namin siya online. So may mga orders din kami nakukuha mula sa ibang bansa. So nakakapagpadala din kami ng mga orders ng mga crafts sa ibang bansa. Ma'am, ano pong masasabi niyo po sa mga kalidad po ng produkto nila? Ang bawat produktong Mangyan ay unique. Wala siyang katulad kasi likhang kamay yun. So, magaganda at talagang yung Mangyan na gumagawa ay binibigay niya yung sarili niya dun sa kanyang ginagawa. So, sa kagandahan, yung craftsmanship ay talagang maganda. Meron din namang yung iba na masasabi natin kung maaring sa ating pagtingin ay nasa pagtingin na ng bawat tao. Yung quality, kung ano yung aesthetics ng isang produkto. Pero sa pangkalahatan ay magaganda ang nangyari mga Mangyan Heritage. So napakarami pala po na tumatangkilik po sa produkto ng mangyan. Oo, kasi meron na kami souvenir store dito. So maraming mga produkto dito. Ano po nung sa tingin niyo po ang dahilan kung bakit po kahit po sila yung mga katutubo po o mga tinuturing na second class people ay patuloy pa rin pong tinatangkilik po yung kanilang kultura at mga produkto po? Dahil may mga tao talaga na mas malaki yung kanilang pagpapahalaga sa mga yari ng mga katutubo, sa mga yaring kamay, likhang kamay. At saka isa rin yung kagustuhan na makatulong. Kasi yung produktong Mangyan, yung Mangyan products ay nakatulong din sa isa sa mga livelihood ng mga Mangyan. Hanap buhay nila yung paggawa na ng handicrafts. So nakatulong para sila ay yung mga kanilang mga anak ay makapag-aral. Tapos ang Mangyan Heritage Center may mission, yung mga proceeds ng mga products na binibenta ay iba pupunta sa scholarships, sa mga Mangyan culture related activities. So, yun. So, kahit po sa panahon po ito, moderno na po ng itong mga mangyan, yung iba po nananatili pa rin po sa kanila pong komunidad. Sa tingin niyo po ba, nakakasabay pa po yung mga mangyan po sa nararanasan po nilang modernisasyon? Sa tingin ko, yung mga nag-aaral dito sa Kapatagan, meron ding kahirapan sa simula sa pag-adjust. Lalo na yung, siyempre, nararanasan nilang diskriminasyon. Subalit, nakakasabay. Saka yung kagustuhan nilang makatapos, so ano man yung balakid sa kanilang pag-aaral, na pagtitiisan nila yun at nalalampasan nila para makatapos sa pag-aaral. So sa kabuuan po,
Gaano niyo po masasabi na napakayaman po talaga ng kultura ng ating mga kapatid na Mangyan? Masasabi ko na kasi makikita dun sa kanilang handicrafts, isa na yung patunay, tapos yung kanilang syllabic writing system, yung surat Mangyan na idineklara bilang isang pambansang kayamanan ng National Museum noong 1997 at ito ay inscribed in the Memory of the World UNESCO noong 1998. So, Memory of the World Heritage ng UNESCO. So, ito ay isang proof na ang mga Mangyan ay may mayamang kultura, meron silang sariling panitikan. So, mayaman din ang kanilang panitikan, may sarili silang mga instrumentong pangmusika. So, ang mga Mangyan ay likas na mahilig sa musika. Tapos, meron silang katutubong kasuotan. At yung 7 tribo ng Mangyan, yung Alangan, Buhit, Iraya, Hanunoora, Tagumon, Bangon, Taubuhit, sila ay may sariling wika. Ibig sabihin, yung wika ng Alangan at Hanuno ay magkaiba. So, iba-iba yung kanilang wika. So, ito'y tanda ng yaman ng kanilang kultura. So, yung Mangyan ay isang common name sa lahat ng tribo dito sa Mindanao. So, kilala sila sa pangkalahatang pangalan na Mangyan, pero meron din silang sariling tribal name. So, nagkakaintindihan sila sa salitang Tagalog. Magsama-sama yung iba-ibang tribo. So sa tingin niyo po, sa mga nangyayari na makikita po natin na nangyayari po sa mga Mangyan po, ano po ang kanilang magiging kalagayan po sa hinaharap po sa kinabukasan? Sa tingin ko kasi marami na rin nakapag-aral na Mangyan at sila din ay may sarili na rin mga organisasyon, mga people's organization. So, empowered sila, kaya na nilang magsalita, i-advocate yung kanilang mga karapatan, isulong yung kanilang mga karapatan. So, nakikita ko na unti-unti at sana ay mawala na rin yung diskriminasyon, na matuto tayong i-respeto yung dignidad ng bawat tao, dignidad ng mga Mangyan. Na tayo ay pantay-pantay, Mangyan man o Tagalog, tayo ay nakatira dito sa ating probinsya, ay sana matutong galangin ang bawat isa at maging culture sensitive. So siguro yun lang, in behalf sa mga Mangyans, yun yung nais nilang iparating sa kapwa. Yung katanungan na po, ma'am, sa tingin niyo po, paano pa kaya po natin mas maipagmamalaki o mas maipapakita sa ibang lugar o kahit sa ibang bansa o sa buong mundo yung pong kultura po, kayamanan po ng kultura ng ating mga kapatid na Mangyan? Magandang katanungan yan. Ang Mangyan Heritage Center actually, ang layunin ng pagkakatatag nito ay para ma-promote at mapanatiling, mas safeguard, mapanatiling buhay ang kulturang Mangyan. So, isa sa mga proyekto ng Mangyan, programa ng Mangyan Heritage Center ay merong library dito na kung saan nakapreserve yung mga lahat na nakasulat dito sa mga Mangyan para sa susunod na generasyon at para magamit din ng mga kapatid natin Mangyan. Ang isa pa ay yung mobile photo exhibit, yung nabanggit ko, yung traveling exhibit. So, nakapunta na kami sa maraming mga syudad, lungsod at paaralan mula sa Maynila, sa Cordillera, sa Visayas, Mindanao, at dito rin sa Mindoro. So, ang layunin nun ay para ma-promote, maitaguyod ang kulturang Mangyan, makapag-raise ng awareness sa yaman ng kulturang Mangyan, at para din mapataas yung pagtingin, yung dignidad, pagtingin sa mga kapatid natin Mangyan, yung antas ng pagtingin sa kanila. Napakarami po namin natutunan sa inyo sa ngayong hapon. Ma'am, maraming salamat po. Salamat din.